Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-usapan ay may kinalaman syempre dito sa pag-alis ni Kimi and syempre mga reasons kung bakit ano nga ba talaga ang tunay nangyari. Naku, grabe. Kimi, mag-iingat ka parate. Para bago po lahat ng yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, at bago lamang po dito. Kung araw-araw, naghanap po kayo ng mga ayuda, kinaps, mga balita, and malaman ang mga events ng Kim Pao, i-click nyo na po yung subscribe button natin at notification bell na rin sa baba upang kayo maging updated sa mga susunod kong chikas sapagkat sagot na nga po natin yan. Basta may kinalaman na kay Kim and Pao, fact check. Sagot na po natin. Anyway, narito yung mga nais natin pasalamatan at shoutout kayong gabi nito. Unahin natin si Ma'am Vivian Karaig. Ngayon dito sa kanya, 149 per month ang The Alibay po. Ayan. Hard po pala sa mga producers. Actionan agad ito. Hindi kasalanan ng Kim Pao kung sila ang gusto. Nasa stress reliever namin sila. Kaya wag kayong sila nga walang kita. Kim Pao talaga. Selling like hotcakes. Hindi naman kami nagsasawa sa Kim Pao. Love namin po sila. Lord, please bless them always po. Naku, Ma'am Vivian, matanong ko lang, ano yung dapat aksyonan ng producer, So, tungkol naman sa Kim Pao ang ating nais, walang magagawa yung mga bashes doon. True. Kim Pao ang stress reliever ng mga seniors, okay, sa ngayon. Kaya talagang ang suporta nila sa Kim Pao ay gano'n na lamang. And kita nyo naman, hindi naman hindi naman mema sapagkat kita nyo naman kung sino yung trending, kita nyo naman kung sino yung napakaraming fans every time na mayroon pong mga event. Hindi naman talaga patatalo po ang Kim Pao mapa dito sa Pinas or sa ibang bansa. Kahit sa sulok ng mundo, mayroong mga Kim Pao fans na talagang mainit ang pagsuporta kina Kim and Paolo. Hindi mema lang kasi kita nila yan. How fans promote The Alibay, how fans loves to help to promote The Alibay, how fans ka-excited na mapanood ang The Alibay. Grabe, pinag-uusapan parati. Alam nyo, 4 episodes pa lang yung nailalapag, but invested ang mga fans. Grabe yung panghuhula dito kasi every time na manonood ka talaga may iwan at may iwan na katanungan sa iyong isipan at yun yung magiging theory mo, lalo na ngayon na pasok pala si Kim Chiu sa pwede pong maging suspect sa pagkamatay nitong si Walter. Pasok na pasok kumbaga may kinalaman na din siya kay Walter. May connection siya dito. Ang dami talagang mga revelations na dapat pa nating abangan. Anyway, sabi naman dito ni Mamila Carillo, shoutout po sa inyo. Kim, okay lang yan. Kung hindi nakapagtapos sa pag-aaral kasi inuna mo ang kapatid mo. Yan, kapatid ko na tinulungan. Kaya sa sarili mo, kasi sa'yo, trabaho, ang kapatid mo nag-aaral. May tinutulungan ka pa, family. Kaya, syempre, kung hindi ka nakapagtrabaho, walang igagastos, bayaran, kung paano
Paano kung hindi ka nagsikap? Paano ka ngayon? Walang makakatulong na ibang tao kundi ikaw lang, Kim. Talagang pinagpala ka ng Panginoon. Ayan. Napaka ganda ng pangarap mo sa family mo. Kaya ibinigay na sa iyo ni Lord ang lahat. Kung na yung ang lahat na marunong ka sa buhay. Ang blessings na natanggap mo, ibalik mo rin sa tao. Tulungan mo. Kaya itong mga bashers, hindi nakikita ang malasakit mo sa iba, pero ipaubaya mo na kay Lord ang lahat ng problema. Ibulong mo sa Panginoon sa araw-araw na pagdarasal mo, na pagdating sa araw na mawawala rin yun, si Lord ang bahala sa nega. Baka ano yun? Makitid lang talagang utak. God bless, ingatan mo ang Kim Pao. Nandito lang kami hanggang dulo. God bless. Nako, yun lang ang sinasabi ko, Mamila Carillo. What if hindi nag-sacrifice si Kim? What if hindi step forward si Kim para, alam niyo yun, maging artista, pumasok sa PBB, para mangarap sa kanilang family. Anong buhay nila ngayon? Baka pare-pareha silang hindi nakapagtapos, parehas kanya-kanya silang kayod, ganyan, at hindi maganda yung kanilang buhay. So, ayun na nga, ang ganda nung nangyari na si Kim kasi yung may kakayahan that time eh. So, si Kim nakakatuwa na ang laki ng kanyang puso, ang kanyang pagmamahal sa pamilya. And ito na yung nangyari. So, kung hindi man nakapagtapos si Kim, na sakripisyo niya yun, okay lang din naman. Kasi, ang mindset naman ng mga taong naghihirap pa, ang makaahon. So, nagawa naman niya yun, even hindi po nakapag-aral. This time, pwede niyang balikan yan. If ever man, halimbawa, diba, sa show business, hindi naman yan pang forever. Kung maramdaman man ni Kim na tumamlay ang kanyang karera, malay nyo, magkaroon ulit ang chance na makabalik po siya sa pag-aaral. Hindi pa. Sa pag-aaral naman, wala naman pong age limit. So, may time at may time pa naman para ma-fulfill ni Kim yung kanyang pangarap. So, gusto rin naman po niyang makapagtapos. Pero sa ngayon, ayun nga, sabi natin, to motivate Kim, huwag padala sa mga bashers kasi okay lamang yan. Ang masama dyan ay yung mga nakaasa nga lang. Panay yung batikos, hindi nakikita yung kanilang sarili na mas malala pa sila sa mga sinasabi nila sa isang tao. Manalamin din po minsan bago tayo manghusga, okay? And speaking of Kimi, so, based sa nasaga po natin chika, si Kim Chiu ay babalik po ng Cebu. Maybe this week or next week babalik po si Kimi para siguro dahil Cebu, naisip ko na kagad ay may kinalaman po ito sa The Alibay. Muli na naman po silang magtitaping doon. Nitong mga nakaraan kasi dito po yung taping nila sa Manila, but mukhang babalik po ulit sila doon para tapusin yung mga dapat tapusin. So, ayun na nga. Ito kasi yung comment ni Kimi na safe flight and ang tugon nga sa kanya ni Carlo Anton, see you next week. Ngunit ganun pa man, masaya man ang mga fans na babalik si Kim sa Cebu at magkakaroon ulit ng ayuda sa Kim Pao for sure. Kung magkasama na po sila dito, hindi pa po malinaw yan. Pinag-iingat si Kim, hindi maiwasan po na mag-alala po sa kanya. Lalo na't may banta po sa kanyang buhay. So, yun po yung nangyari. Meron pong mga bashers na talagang, wow, grabe yung grabe po yung banta kay Kimi and kung ano pa man. Grabe dahil lang sa inggit grabe dahil lamang po sa
daming blessings na dumarating kay Kim Chiu. Wala man kasi akong ibang makitang reason para maging harsh sila kay Kim, kundi ang swerte ni Kim Chiu ngayon. Kasi kung ugali, wala pong problema kay Kim, walang kaaway, walang issue kay Kim Chiu, napakabuti. So, inggit lang talaga. And ang saklap na just because of inggit, aabot po sa ganong punto. Kaya, ayan, always daw pong mag-iingat. Nag-aalala ang mga fans, nawangay may mga bodyguards ng talagang bantay po sa kanya. So, ayun lang, lalo ang layo ng kanyang pinatutunguhan po parate. So, God bless na lang po talaga sa mga masasamang nilalang na nasa paligid. Nako, sana po ay patawarin po kayo kasi baka hindi na kayo, even sa impyerno, hindi kayo makapasok dahil, lagpas-lagpas na yung kasamaan ninyo. So, nako, sana ay makaligtas pa ang inyong mga espiritu sa sobrang itim ng mga budhi nyo. Anyway, yun lang muna aking update. Maraming salamat po kayo sa inyong pakikinig. Kita ko po muli sa susunod nating chikas. Maraming pong salamat.